Nagsimula ang kwento sa isang manyebe na larangan ng digmaan kung saan nakatayo ang isang lalaki sa ibabaw ng bundok ng mga kalaban. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang isang binatang may itim na buhok na tinawag niyang Ash, na mukhang gulat na gulat. Tinanong ng mas matandang lalaki kung bakit nandoon ang isa dahil dapat ay nasa isang misyon siya ng panunupil. May sugatang mukha at seryosong tingin, simpleng sumagot ang binatang may maitim na buhok na naparito siya para pabagsakin ito. Nang marinig ang banta, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng lalaking blonde at tila walang pakialam sa sitwasyon. Inakusahan ng binata ang mas matandang lalaki na balak gamitin ang lahat at itapon na lang sila kapag hindi nakapakipakinabang. Nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata habang tinatawag niya itong ama na nagpapatunay na magkamag-anak sila. Gayunpaman, malamig na sumagot ang mas matandang lalaki na ito ang layunin ng isang tao, si King Glass, at tinawag siyang hangal na anak. At sa gayon ay natuklasan natin ang pangalan ng ating bida na si Aster Elmham, isang binatang determinadong baguhin ang kanyang tadhana. Susunod, makikita natin ang sagisag ng House Elmham, isang marangal na pamilyang kilala sa napakalaking kapangyarihan nito. Bilang pinakadakilang martial house sa kontinente, nanumpa silang protektahan ang maharlikang pamilya, at ang kanilang pinuno ay si Lord Roderick. Siya ang nag-iisang nagtataglay ng 7 pakpak sa kaharian at minsan, ay basta na lang iniligtas ang batang si Aster mula sa isang blizzard. Upang mabayaran ang utang na ito, ginawa ng bata ang lahat ng hiningi ng kanyang ama nang hindi kailanman kinukwestiyon ang mga utos nito. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang buhay at palagi siyang minamaliit. Gaya ng nakikita natin sa kanyang alaala na may sirang kahoy na espada, palagi siyang pinapahiya ng ibang mga bata, sinasabihan siyang huwag magmayabang dahil lang sa nandoon siya. Ang sagisag na pakpak sa kanyang likod ay patunay ng kapangyarihang mahika, ngunit siya lang ang nag-iisa sa bahay na hindi kayang gumamit ng mahika. Dahil dito, malupit siyang binansagan ng kanyang sariling mga kapatid na walang pakpak para maliitin siya. Sa kabila ng lahat ng pangungutya, hindi sumuko ang bata at patuloy na nagsanay ng walang kapaguran gamit ang kanyang espada. Sinagad ng binata ang kanyang sarili, nag-push up sa ulan at inialay ang sarili para maging mas malakas kaysa sa lahat. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil naniniwala siyang balang araw, ang lahat ng kanyang debosyon ay sa wakas ay gagantimpalaan. Babalik sa nakaraan, makikita natin ang bida sa isang manyebe na kabubatan kasama ang kanyang mga kasamahan. Bigla, nagtago ang binata sa likod ng isang puno nang mapansin niya ang isang kakaibang bagay na papalapit. Pagkatapos ay nagulat siya nang makitang napapalibutan na ang kanyang grupo at nagtaka kung ito ba ay isang pananambang. Pagbalik sa kasalukuyan, kinuwestiyon ng bata ang kanyang ama tungkol sa kanyang katapatan na pinagtaksilan sa ganoong paraan. Ngunit ininsulto siya ng Lord na sinasabing hindi dapat magkaroon ng inaasahan ang isang kasangkapan at tapos na ang kanyang papel. Napuno ng puot at hinanakit ang ekspresyon ng binata nang marinig ang malupit na salita ng kanyang ama. Dahil doon, sumugod siya dala ang kanyang espada, handang atakihin ang lalaking nagtaksil sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Sumigaw ang binata na isa siyang tanga sa paniniwala sa isang tulad niya sa lahat ng panahong ito. Sa sandaling iyon, nagpakawala siya ng malakas na atake habang tinatawag ang sarili na isang kahabag-habag na tanga dahil sa kanyang pagiging simple. Gayunpaman, halos hindi natinag ang Lord sa atake at nagtamo lamang ng maliit na hiwa sa kanyang mukha. Bigla, 2 lalaki ang lumitaw at pinigilan ang bida gamit ang mga tanikala ng mahiwagang enerhiya. Sila ang kanyang mga kapatid na walang awang umatake sa kanya gamit ang kanilang mga pulang nagliliwanag na espada. Sumigaw sa sakit ang binatang may itim na buhok habang hindi siya makagalaw at nasusugatan ng mga duwag na atake. Inasar siya ng isa sa mga kapatid sa lupa na sinasabing ang isang taong walang pakpak ay mananatiling walang pakpak. Nakatayo ang 3 sa harap ng talunang binata habang sinasabi ng isa sa kanila na bagay sa kanya ang pagpapakababa. Nakahiga sa niebe, tinanong niya kung bakit siya kinuha ng kanyang ama kung plano lang din pala siyang itapon sa huli. Lumuhod ang Lord at sinabihan ang bata na huwag linlangin ang sarili dahil hindi siya kailanman naging kapakipakinabang. Pagkatapos ay sinabunutan niya ang binata, pinipilit itong tumingala na may mapanlibak na tingin. Inihayag ng lalaki na kailangan lamang niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak na nananahan sa loob ng bata. May mukhang puno ng pagkagulat, hindi maintindihan ng bida kung ano ang 7 pakpak. Pagkatapos ay inihayag ng Lord na naging napakakapakipakinabang ng ina ng bata para sa kanyang madilim at makasariling mga plano. Ipinaliwanag niya na dinala nito ang binhi na magsisilbi sa kanyang mga layunin upang makakuha ng mas maraming kapangyarihan. Desperado, iniabot ng binata ang kanyang kamay sa niebe, sinusubukang pigilan itong umalis ngunit walang nangyari. Puno ng puot, sumisigaw siya sa kanyang isipan na hinihiling na sagutin ni Roderick ang kanyang mga tanong. Ngunit ang tanging nararamdaman ng bata ay ang malamig na niebe na dumadampi sa kanyang halos nagyelong kamay na may nawawala at walang pag-asang tingin. Nagtataka siya kung ito na ba ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Dahil doon, kinuwestiyon niya ang layunin ng kanyang buhay at para saan ang lahat ng kanyang pagdurusa.
Bigla, naging puti at mainit, at nagtaka siya kung nasa kabilang buhay na ba siya nang makita ang nyebe. Nasa bisig siya ng isang tao, mukhang nalilito at hindi maintindihan ang sitwasyon. May malalaking mata na pagtanto ng bata na hindi ito panaginip kundi katotohanan. Nagtataka ang maliit na bata kung nasaan siya habang patuloy siyang nakahiga sa malamig na nyebe na walang proteksyon. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang maliit na katawan at napagtanto na mayroong kakaiba sa kanya. Iniangat niya ang kanyang maliit na kamay at nagtatanong kung ang katawan na iyon ay talagang sa kanya. Pagkatapos ay naintindihan ng bata na hindi lang ito isang maliit na katawan, kundi katawan ng isang sanggol. Pagtingin sa babaeng may hawak sa kanya, napansin niyang wala na itong buhay sa kanyang mga bisig. Bigla, nakarinig siya ng mga boses at nakita ang isang ginintuang kislap sa mata ng isang taong nag-uutos. Ilang kalalakihang nakakabayo ang desperadong naghahanap sa babae sa gitna ng blizzard. Inutusan sila ng pinuno ng grupo na kunin ang sanggol na di umano'y kinuha nito para kay Roderick. Nang marinig ang pangalan, nagulat ang sanggol at nagsimulang pagdugtungin ang mga nangyayari. Naiintindihan niya na naghahanap si Roderick ng isang sanggol at siya ang sanggol na iyon. Tinanong niya kung siya ba talaga ang sanggol na iyon na lumulutang sa hangin. Naalala ng bata na natagpuan siya sa isang blizzard at naintindihan niyang bumalik na siya sa nakaraan. Nagniningning ang mga ginintuang ilaw sa paligid niya habang ganap na nagbabago ang kanyang pananaw sa realidad. Sa pag-akalang katawa-tawa ang lahat, nagpasya siyang kailangan niyang kumpirmahin ang sitwasyon mamaya. Alam ng maliit na bata na kung mananatili siya roon, mapupunta na naman siya sa kamay ng duke. May determinasyon, nagsimula siyang gumapang palayo sa walang buhay na babae. Isang ginintuang enerhiya ang bumalot sa kanya, at naisip niyang kailangan niyang makatakas sa lalong madaling panahon. Nagniningning ng maliwanag ang kanyang maliit na kamay habang itinutulak niya ang sarili sa nagyayalong nyebe. Bigla, kinapos siya ng hininga at umungol sa pagkadismaya dahil hindi makahinga ng maayos. Ang pagsisikap ay nagparamdam sa kanyang mga paa at kamay na parang nag-aapoy at nag-iwan siya ng baka sa nyebe. Sa kabila ng buhay ng pagpapakababa, nanumpa ang bata sa kanyang sarili na siya ay mabubuhay. Isang imahe ng kanyang malagim na hinaharap ang lumitaw sa kanyang isipan na may kamay na nakaabot kay Roderick. May tingin ng purong galit, nanumpa ang maliit na bata na maghihiganti siya kay Roderick. Kahit na isang sanggol lamang, patuloy siyang gumagapang sa malawak at malamig na kapusyan. Pagod na pagod, sa wakas ay hinimatay ang bata nang makita ang mga paa ng isang tao sa kanyang daan. Isang maliit na batang babae na may puting buhok ang tumawag sa kanyang ama nang makita ang sanggol na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay isang lalaking may kulay abong buhok ang lumitaw. Siya ang Viscount ng pamilyang Heffride. Binuhat niya ang bata at nagtaka kung ano ang ginagawa ng isang sanggol sa isang lugar na tulad niyon. Kandong sa bisig ng lalaki, tila sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan ang maliit na bata. Nanlaki sa gulat ang mga mata ng Viscount dahil hindi niya inaasahang makakita ng bata roon. Habang hawak ang maliit na bata sa kanyang mga braso, naintriga ang Viscount at nagtaka kung sino ang batang ito. Pagkatapos ay napansin niya ang mahabang baka sa nyebe at nagulat sa layo ng nilakbay ng sanggol ng mag-isa. Samantala, mahimbing na natutulog ang maliit na bata na may napakapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa isang madilim na lugar, nagtataka ang bata kung nasaan siya habang nakikita niya ang imahe ng isa pang bata. Dahil doon, ang sanggol na may pulang buhok ay tila lumapit upang salubungin siya sa gitna ng maraming ginintuang balahibo sa hangin. Bigla, nagising siyang nagulat sa isang kuna, iniisip na huwag gamitin ang isang bagay na nakita niya sa kanyang panaginip. Pagkatapos ay nakita ng maliit na bata ang apat na bata na nakatitig sa kanya at sinabi ng isa sa kanila na huwag maging masyadong pilyo. Ganap na nalilito, hindi maintindihan ng bata ang sitwasyon habang napapaligiran siya ng ibang mga bata. Hawak siya ng isa sa mga babae, ngunit nagpupumiglas ang batang may itim na buhok para makawala. Sa isang talon, nagawa niyang makatakas mula sa mga braso nito na ikinagulat ng ibang mga bata. Kaagad, nagsimulang gumapang palayo ang bata na may desperadong hitsura sa kanyang mukha. Nagulat ang isa sa mga batang babae sa kilos ng maliit na bata at sumigaw na tumigil siya. Ngunit hindi siya nakinig at ipinagpatuloy ang pagtakas habang iniisip kung bakit siya hinahabol. Desperado, iniunat ng bida ang kanyang kamay at isang ginintuang enerhiya ang nagsimulang magmula sa kanyang katawan. Nagliliwanag ng matindi ang kanyang mga mata na may parehong ginintuang kulay ng kanyang bagong gising na mahiwagang aura. Bigla, nagsimula siyang lumutang at nagulat ng mapagtanto na ito ay totoong mahika. Nagulat sa sariling kapangyarihan, patuloy na lumulutang ang bata na hindi naiintindihan ang nangyayari. Pagkatapos ay pumalya ang mahika at nagsimula siyang bumagsak ng mabilis na walang kontrol sa sitwasyon. May mukhang puno ng takot, inihanda ng maliit na bata ang sarili sa pagbagsak habang patuloy siyang nahuhulog. Sa kabutihang palad, lumitaw ang Viscount at sinalo siya, na sa tingin niya ay napakamisteryoso ng bata. Nanlaki sa gulat ang mga mata ng bida nang makilala niya ang lalaking nagligtas sa kanya. Naalala niya na ito si Heffred, ang Viscount ng nasasakupan ni Lodric, ang lupain ng kanyang ama. Habang tinitingnan ang mansyon, iniisip ng bata kung isa pa ba itong bahay ng pamilya Elmham.
Pagkatapos ay makikita natin ang isang larawan ni Hyfred Mu Elmham, ang pinuno ng pamilya ng Viscount at isang sangay ng pangunahing pamilya. Sila ng kanyang kapatid na si Logic ay kilala bilang ang dalawang pakpak at magkasama nilang pinrotektahan ang royal family. Ngunit naalala ng bata na ang Viscount ay namatay sa isang digmaang sibil kasama ang kanyang buong pamilya. Dahil sa impormasyong ito, tuluyan na niyang nakumpirma na bumalik na siya sa nakaraan at ito ang kanyang pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, nawalan siya ng pag-asa sa isiping tumakas siya sa bahay ng duke para lang mahuli ng kapatid nito. Binuhat siya ng isang babae at nag-isip kung nawalan ba ng kontrol ang mahika ng bata at napalipad siya sa ere. Pagkatapos ay marahan siyang umiti sa maliit na bata, na tila masaya na sa wakas ay kasama na nila ito. Sa isang mainit na yakap, pinakalma siya ng babae at sinabing hindi na niya kailangang matakot pa sa kahit ano. Natigilan ng bata sa kabaitan ng babae na patuloy siyang tinatrato ng may labis na pagmamahal. Samantala, pinagmamasdan ng Viscount ang dalawa na may kalmado at malalim na pag-isip sa kanyang mukha. Dahil doon, iniabot ng matandang lalaki ang kanyang kamay at sinabing ang batang ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Upang patunayan ang kanyang punto, itinaas niya ang damit ng sanggol at ipinakita ang isang simbolo bilang patunay ng kanyang mga salita. Sa refleksyon ng salamin, nakikita natin ang lalaki at babae na nagulat nang makilala nila ang simbolo ng 7 pakpak. Desperado ang bata nang makita ang marka sa kanyang katawan at nagtataka kung bakit nandoon ito. Nagniningning na matingkad na ginto ang kanyang mga mata habang tuluyang sinasakop ng gulat ang kanyang isipan. Naalala niya noon ang mga salita ni Roderick na sinabing kailangan niya ang kapangyarihan ng 7 pakpak na taglay niya. Isang alaala ng kanyang ama na may hawak sa kanya sa isang malamig at mapanlinlang na paraan ang biglang pumasok sa kanyang isipan sa sandaling iyon. Sa wakas ay naintindihan ng bata na kinuha lamang siya upang kunin ang kanyang 7 pakpak sa hinaharap. Galit na kinuwestiyon ng bata kung paano naglakas loob si Roderick na tawagin siyang walang pakpak. Nalito ang babae sa biglaang pagbabago sa ekspresyon ng maliit na bata sa kanyang mga braso. Tinanong ng babae ang Viscount kung ano ang balak niyang gawin sa bata na nasa kanyang mga braso. Nang marinig ang tanong, inisip ng maliit na bata na masama ang sitwasyon at kailangan niyang kumilos ng mabilis. Alam niyang hindi maaaring mapunta ang kanyang kapangyarihan sa kamay ng pamilya Elmham dahil kailangan niya ito para sa kanyang paghihiganti. Sa gulat ng bata, sinabi lang ng matandang lalaki na ampunin nila siya. Dahil sa hindi inaasahang desisyon, tuluyang natigilan ang bida at hindi nakakibo. Sa isang marahang kilos, inabot niya ang ulo ng bata para haplusin. Pagkatapos ay sinabi niya na ang bata ay isa palang inakay na hindi pa kayang lumipad mag-isa at nangangailangan ng tulong. Nangako ang matandang lalaki na aalagaan siya at aakuin ang responsibilidad hanggang sa araw na makalipad na siya. Nanlaki ang mga mata ng maliit na bata nang marinig ang mabait at magiliw na salita ng lalaki. Bigla, isa sa mga batang babae ang natumba sa sahig matapos marinig ang usapan mula sa likod ng pinto ng silid. Napagtanto ng Viscount na lahat ng mga bata ay nakikinig sa usapan sa buong oras. Pagkatapos ay inamin ng isa sa kanila na nag-aalala sila sa bagong sanggol sa bahay. Nagtipon bilang isang pamilya, lumapit ang mga bata sa kanilang ina na may hawak sa pinakabagong miyembro ng pamilya. Ngumiti ang babae sa maliit na bata habang lumalapit ang isa pa niyang anak na babae na gustong-gusto siyang makita. May kalmadong ngiti, tinitigan ng bagong ina ang sanggol sa kanyang mga braso nang may labis na pagmamahal at pag-aalaga. Dahil doon, itinaas niya ito at tinawag na Aster, ang pangalan ng isang bagong bituin na isinilang sa kanilang pamilya. Pagkatapos, lumipas ang 10 taon, at nakikita natin ang malaking mansyon ng pamilya ng mga Viscount sa isang maaraw na araw. Si Lord Hyfred, na mas matanda na ngayon, ay binati ng isa sa kanyang mga tauhan sa pasukan ng kanyang tahanan. Sa refleksyon ng isang picture frame, nakikita natin ang isang binata na naglilinis ng salamin gamit ang isang tela sa kanyang kamay. Sumunod, isang malaki at kumpiyansang si Aster ang lumabas mula sa isang karwahe na may espada sa kanyang baywang. Tinulungan ng binata ang isang babaeng may pulang buhok na bumaba sa karwahe, tinatawag siyang Ate Alphen. Nagpasalamat ang dalaga sa kanyang magandang loob at naaalala natin na isa siya sa mga sanggol na sumalubong sa kanya. Naglalakad silang dalawa na may seryosong ekspresyon at tila siya ay napakapokus sa kanyang layunin. Papunta sila sa pagtitipon ng sayaw ng espada, isang napakahalagang kaganapan para sa mga maharlika. Ang taunang kaganapang ito ay inorganisa ng isang pamilyang dukal at pinagsasama-sama ang lahat ng mga marangal na pamilya ng martial arts. Ito ay isang lugar kung saan ipinapakita ng bawat pamilya ang kanilang lakas at sinusubok din ang kanilang pinakamahusay na eskrimador sa labanan. Ang magkapatid ay sumama sa isang pulutong ng iba pang mga batang maharlika na naghihintay sa pagsisimula ng kaganapan. Nagsimulang magsismisan ang mga tao tungkol sa pamilya ng Viscount at sa ampon na lalaki na hindi kilala ang pinagmulan. May masasamang mata, iniisip nila kung gaano pabalak sirain ng pamilya ng Viscount ang pangalan ng Elmham. Itinuro ng isa sa mga maharlika ang likod ng bida, tinutukoy siya bilang ang ampon na lalaki.
Napansin ng kanyang kapatid na babae ang mga tingin at sinabi sa binata na huwag mag-alala sa masasamang komento. May nakakuyom na kamao, sinabi niya na sa lugar na ito, ang mahihina ay palaging dinudurog ng walang anumang awa. Magkatabi silang nakatayo na may determinadong mga tingin, handa sa anumang darating sa kanila. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng kanilang ama na ito ang kasalukuyang katayuan ng pamilya ng Viscount sa mga Maharlika. Nagpatuloy ang Viscount, sinasabing nais niyang ipakita ang malupit na katotohanan ito sa kanyang ampon na anak. May seryosong tingin, tinanong ng matandang lalaki kung bigo ba ang binata sa sitwasyon. Ngunit may kumpiyansang ngiti at nagniningning na mga mata, sinabi ng binata na wala siyang pakialam sa kanilang kalamigan. Tumawa ang ama ng bata, gumaan ang loob sa sagot ng kanyang anak, at tila ipinagmamalaki siya. Sa kanyang nakaraang buhay, ang unang paglabas ni Aster sa lipunan ay minarkahan ng isang kahiyahiyang pagkatalo sa isang arena. Ang lugar na iyon ay may mapapait na alaala. Ngunit ngayong nagbalik na ang kanyang 7 pakpak, magiging iba na ang lahat. Sa kanyang mga gintong mata na nagniningning ng maliwanag, nanumpa siya na sa pagkakataong ito ay hindi siya mapapahiya ni Numan. Pagkatapos, naglakad silang tatlo patungo sa Grand Hall ng kaganapan, handa sa kung anuman ang darating. Mula sa isa sa mga bintana, 2 batang Maharlika ang nanonood sa pagdating ng pamilya ng Viscount na may mapanlait na mga tingin. Nararamdaman ng binatilyong may itim na buhok ang masasamang tingin, ngunit hindi niya ito hinayaang abalahin siya. Sa matatag na mga hakbang, nagpatuloy sila sa kanilang pagpasok sa bulwagan, handang gawin ang kanilang unang paglabas. May kumpiyansang ngiti, sinabi niya sa sarili na magkakaroon siya ng isang maluwalhating social debut sa pagkakataong ito. Sa isang panahon kung saan naghahari ang mga kabalyero, ang lakas ang pinakamahalagang bagay para sa mga Maharlika. Dahil doon, nakikita natin ang isang binatang may mapusyaw na buhok na nakikipaglaban gamit ang kanyang espada sa isa sa mga duelo ng kaganapan. Para sa mga Maharlika, ang kapangyarihan ay nasusukat sa kanilang kahusayan sa espada at sa kanilang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga laban sa arena ay itinuturing na kasukdulan ng sining ng espada at isang pagsubok para sa pinakamahuhusay na mandirigma. Ang pagiging marinal sa labanan ay paraan ng isang Maharlika upang ipakita ang kanilang katanyagan at kapangyarihan ng kanilang pamilya. Habang naglalaban ang dalawa sa arena, pinapanood ng mga manonood ang bawat galaw ng may matinding atensyon. Bigla, sumugod ang 2 eskrimador sa isa't isa sa isang mabilis at tiyak na atake. Ngunit ang ganap na simbolo ng kapangyarihan at kamahalikaan ay ang metal, isang bagay na ilan lamang ang tunay na nagtataglay. Sa isang tumpak na hataw, nagawang disarmahan at talunin ng binatang may mapusyaw na buhok ang kanyang kalaban sa arena. Nagulat ang binatang may pulang buhok matapos matalo ng kahiyahiya sa harap ng lahat. Itinaas ng nagwagi ang kanyang espada, ipinapakita ang simbolo na kumakatawan sa lakas at kamahalikaan. Ang nagniningning na marka sa kanyang kamay ay ang metal na patunay ng kanyang kapangyarihan at karangalan bilang isang kabalyero. Habang nanonood mula sa isang silid, nagkomento ang pamilya ng Viscount na ang lugar ay nananatiling mapaniil gaya ng dati. Sinabi ng isa sa mga babae na ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ayaw sumama ng kanyang mga kapatid sa pista. Naaalala ng bida ang kanyang nakaraang buhay at ang mga nambuli na nagpahiya sa kanya sa lugar na iyon. Ang alaala ng kanyang matinding pagkatalo sa parehong kaganapan ay bumabalik sa kanyang isipan. Napansin ng kanyang kapatid na babae ang pagbabago sa kanyang ekspresyon at tinawag ang kanyang pangalan na mukhang nag-aalala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung kinakabahan ba ang binata dahil ito ang kanyang unang pista ng sayaw ng espada. Ngunit itinanggi niya ito at sinabing hindi siya nakakaramdam ng nostalgia kundi sa halip ay kinasusuklaman niya ang lahat. Lubos na nalito ang babaeng may pulang buhok sa hindi inaasahang sagot ng kanyang kapatid. Sinabi ng Viscount na kailangan niyang pumunta sa isang pulong at hiniling sa kanyang anak na bantayan ang kanyang kapatid na babae. Nagreklamo ang babae, sinasabing mas matanda siya, ngunit tinukso siya ng binata, sinasabing lampas siya. Pagkatapos ay pinayuhan ng matandang lalaki ang binata na gamitin ang oras upang makipag-ugnayan sa iba. Ngunit bago umalis, binalaan niya siya na siguraduhing walang sinuman ang makakaalam tungkol sa 7 pakpak. Pagkaalis ng kanyang ama, iniisip ng bata na mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagtatago ng kanyang kapangyarihan. Bigla, naramdaman niya ang masasamang tingin ng lahat ng iba pang Maharlika sa bulwagan na nakatutok sa kanya. Sa isang buntong hininga, iniisip ng bida kung gaano kahirap makisalamuha sa ganitong mapanuring kapaligiran. Sa kabila ng pagiging palaban, isang tingin ng determinasyon ang lumitaw sa kanyang nagniningning na gintong mga mata. Nakita siya ng kanyang kapatid na babae na papalayo at tinanong kung saan siya pupunta nang nagmamadali. May kumpiyansa, sumagot lang ang binata na makikipagkaibigan siya sa paligid. Pagkatapos ay lumapit siya sa isang grupo ng mga batang Maharlika na nagpapahinga sa isang sopa sa bulwagan. Napansin siya ng isa sa mga lalaking may pulang buhok at bastos na nagtanong kung sino ba siya. Walang kaba, ipinakilala ng bida ang kanyang sarili at tinawag siyang kapatid na dalas sa napakakalmadong tono. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang buong pangalan bilang Astarf Elhim at sinabing siya ang kanyang nakababatang kapatid.
Nagulat ang batang may pulang buhok at ipinaliwanag ng binata na nakita niya ito mula sa malayo at lumapit para bumati. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng isa pang maharlika kay Dallas na ito ang batang inampo ng pamilya ng Viscount. May tingin ng pagkamuhi, sinabi ni Dallas na kaya pala may lakas ng loob ang isa na gamitin ang sa kanyang pangalan. Pagkatapos ay naalala ng bida na sina Dallas at Grion ang mga nagtraidor sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa alaalang ito, para sa kanya ay kaawa-awa na minsan niyang kinatakutan ang dalawa. Ngayon, sa kanyang paningin, para lang silang mga batang naglalaro ng bihisan sa isang maliwanag na entablado, pagkatapos ay tinawag ng kanyang kapatid ang kanyang pangalan. Sinusubukang hilahin siya mula sa kanyang madilim at mabibigat na pag-isip. Pagkatapos ay hinila niya ito sa braso at sinabihan silang umalis na dahil nakabati na siya. Bigla, tinawag ng lalaking may pulang buhok ang kanyang pangalan at nanigas siya nang mapansin siya nito. May mapanuksong ngiti, tinanong niya kung nagtatago pa rin ba ang babae sa likod ng kanyang ama. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong sumama sa kanila na sinasabing utos ito mula sa punong pamilya, ngunit tumanggi ang dalaga at sinabing walang relasyong amo-alipin sa pagitan ng mga pamilya. Pinigilan siya ng bida sa pag-alis sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso at hilingin na maghintay sandali. May mahigpit na hawak sa kanyang pulso, sinabi niyang hindi pa siya tapos makipag-usap sa iba roon. Ang binatang may itim na buhok ay humarap sa grupo na may seryoso at determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. May masamang tingin, tinanong ng may pulang buhok kung may alam ba ang binata na hindi nila alam. Dahil doon, ininsulto niya ang ama ng babae na sinasabing isa siyang kabalyero na hindi man lang maprotektahan ang hari. Nagpatuloy ang maharlika sa pagsasabing inako ng lalaki ang sisi at pinatanggal ang kanyang braso ng sarili niyang kapatid. Pagkatapos ay tinapos niya sa pagsasabing natutuwa siyang walang dugo ng talunan sa kanyang mga ugat. Sa galit, sumigaw ang dalagang may pulang buhok na bawiin niya ang sinabi tungkol sa kanyang ama ngayon din. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang kanyang inumin sa mukha nito at sinabing hindi niya papayagan ang insulto. Ininsulto siya ng binata at sinabing siguradong labis na nadismaya ang kanyang ama na magkaroon ng anak na tulad niya. May tingin ng pagkamuhi, binalaan niya ito na hindi ito isang ballroom at dapat siyang umayos ng kilos. Pinahiya siya ng maharlika at sinabihan siyang magsuot ng basahan sa susunod para hindi niya alintanahin na mabasa. Bigla, lumapit ang bida at sinabing nag-aalala siya bago dumating sa lugar. Pagkatapos ay isiniwalat niya na natatakot siyang wala siyang maramdamang galit kahit na makita muli ang kanilang mga mukha. May determinadong tingin, malamig niyang kinuha ang isang bote mula sa isa sa mga maharlika sa tabi niya. Tumingin siya sa kanyang kapatid at sinabing isa itong ginhawa na naroon muli para harapin sila. Dahil doon, inihagis ng binata ang bote sa hangin at nakuha ang atensyon ni Dallas sa isang mapanghamong tono. Ang maharlikang may pulang buhok ay halos walang oras para mag-react habang mabilis na bumabagsak ang bote patungo sa kanya. Ngunit sa isang mabilis na galaw, hiniwa niya ang bote sa ere at sinabing masaya siyang makita silang muli. Ang maharlika ay basang-basa sa inumin at gulat sa ginawa ng binata. Hawak ang kanyang espada, hinarap niya ang kanyang kinakapatid habang desperadong tinatawag siya ng kanyang ate. Pagkatapos ay tinikman ng binata ang inumin sa kanyang daliri at napagtantong katas lang pala ito ng ubas. May masamang ngiti, sinabi niyang perpektong tugma ang inumin para sa isang spoiled na maharlikang tulad niya. Bumalik tayo 3 taon sa nakaraan kung saan isang boses ang humihiling sa binata na magpigil habang nakikipaglaban. Umiiyak ng desperado ang isa sa kanyang mga kapatid na babae at nagtanong kung sinusubukan niyang saktan ang iba. Ang ginintuang enerhiya ay tila nawawalan ng kontrol at tinatakot ang mga batang babae na kasama niya sa sandaling iyon. Ang kapangyarihan ng 7 pakpak ay sumabog ng mapanganib at hindi niya kailanman inakala na magiging ganoon kalakas. Ang Viscount ay mukhang labis na nag-aalala at nag-isip kung ang lakas na iyon ay tunay na makokontrol. Pagkatapos ay tinanong niya kung kaya ba ng bata at niya mismo na makabisado ang napakalaki at mapanganib na kapangyarihang iyon. Pagbabalik sa kasalukuyan, isang bantay ang tumakbo sa silid pulungan ng Viscount na may masamang balita. Pagkatapos ay nagtanong ang matandang lalaki kung ano ang nangyari. Habang nasa gitna sila ng isang kumperensya, isiniwalat ng bantay na ang mga anak ng punong pamilya at ng sangay ng Elmham ay kasalukuyang nagduduelo. Nang marinig ang balita, ang dalawang pinuno ng pamilya ay may napakaseryoso at tensyonadong mga ekspresyon. Walang pag-aalinlangan, tumayo ang Viscount at nagmamadaling lumabas ng silid upang tingnan kung ano ang nangyari. Nakita siya ng kanyang anak na babae at nagtanong kung ano ang nangyari na napakaseryoso para siya ay magmadali ng ganoon. Ngumiti ang isa sa mga maharlika mula sa punong pamilya nang makita ang namumuong laban sa pagitan ng mga binata. Pagkatapos ay nagkomento siya na ang isang laban sa pagitan ng magkakapatid ng pamilyang Elmham ay hindi isang bagay na nakikita mo araw-araw. Pinanood ng Duke at ng Viscount ang eksena at iniisip ng isa sa kanila na depende sa kalalabasan ng laban. Ang ibang maharlika ay nanonood din ng sitwasyon na may mga ekspresyon ng pag-aalala at pagkausyoso sa kanilang mga mukha.
Ngumiti ng masama ang duke at inisip na ang pagdiriwang na ito ay maaaring maging magulo sa lalong madaling panahon. Agresibong tinawag ni Dallas na tanga ito dahil sa pakikipag-away sa pamilya ng duke ng ganoon. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang four-wing crest na nagpapatunay na siya ay nasa ibang antas. May mapanlibak na tingin, hiniling ng may pulang buhok na ipakita ng bida ang kanyang sariling wing crest. Pagkatapos ay tinukso ng may pulang buhok ang bida, tinatanong kung nahihiya ba siyang ipakita ang kanyang crest. May mayabang na ngiti, sinabi ng binata na nakakahiya ang pagpapasikat gamit ang isang simpleng pattern. Galit na galit si Dallas sa pang-udyok at katapangan ng binata na hinahamon siya ng walang takot. Pagkatapos ay iminungkahi ng binata na kung mananalo siya, kailangang humingi ng tawad ni Dallas sa kanyang kapatid na babae. Tinanggap ng may pulang buhok ang hamon, ngunit sinabi na kung siya ang mananalo, magiging aso niya ang isa magpakailanman. Walang sinayang na oras, sumugod si Dallas gamit ang kanyang espada, at nagsimula ang dalawa sa isang matinding labanan sa bulwagan. Nagbanggaan ang mga talim ng may lakas at nagawang harangin ng bida ang atake nang hindi gaanong nahihirapan. Ang binatang may itim na buhok ay nanatiling matatag at nakatutok habang hawak ang kanyang espada ng may matinding lakas. Pagkatapos ay ginamit ni Dallas ang kapangyarihan ng four-wing crest upang palakasin ang kanyang susunod na atake gamit ang mahika. Isang pulang aura ang bumalot sa kanyang talim at nagpakawala siya ng isang malakas na atake laban sa kanyang kalaban. Habang pinapanood ang eksena mula sa malayo, sumigaw ang kanyang kapatid ng kanyang pangalan na mukhang labis na nag-aalala sa kalalabasan. Samantala, pinapanood ng duke ang laban ng may ngiti at iniisip na ang husay sa espada ng kanyang anak ay hilaw pa, ngunit alam niyang pinupunan ng mahikang kapangyarihan ng crest ang kakulangan sa kasanayan sa espada. Ipinaliwanag niya na ang mahika ng isang pakpak ay tulad ng apoy ng isang maliit at napakahinang kandila. Samantala, ang mahikang nasa 4 na pakpak ay parang pagsabog ng napakalaki at mapanirang kapangyarihan. May masamang ngiti, tinanong ng may pulang buhok ang binata kung saan napunta ang lahat ng kanyang tapang kanina. Pagkatapos ay inasar niya ito, tinatanong kung hindi ba niya gustong pilitin siyang humingi ng tawad sa kanyang mga sinabi. Sa galit, hiniling ni Dallas na ipakita ng bida ang kanyang kapangyarihan at itigil ang pagtatago sa depensa. Pagkatapos ay naghanda ang may pulang buhok ng isang pangwakas na atake gamit ang dalawang kamay upang tapusin ang laban ng tuluyan. Ngumiti ang isa sa mga maharlika ng may kasiyahan at sinabing napagdesisyonan na ang laban sa ataking iyon. Isang ginintuang aura ang bumalot sa espada ng bida habang naghahanda siya para sa huling kontra-atake. Sa isang mabilis na galaw, hinarang niya ang atake ni Dallas at nagbanggaan ang dalawang enerhiya ng may lakas. Ang may pulang buhok ay lubos na nagulat dahil hindi niya inaasahan na mapipigilan ang kanyang atake ng ganoon kadali. May kumpiyansang ngiti, sinabi ng binatang may itim na buhok sa isa na masyado siyang madaldal. Pagkatapos ay gumanti siya ng isang sipa at pinatalsik ang maharlika sa isang tumpak na atake. Ang binata ay nakatayo sa isang matatag na postura, ang kanyang ginintuang aura ay nagniningning ng matindi sa paligid niya. Iniisip niya na naghintay siya ng 10 taon para matuto ng mahika sa bahay ng Viscount para lang makapaghiganti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon habang naghahanda siyang ipagpatuloy ang laban kay Dallas. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang binata na may sunod-sunod na mabilis at malalakas na atake laban sa kanyang kalaban. Ang may pulang buhok ay hindi makapagtanggol sa sarili at napaluhod na lang na lubos na nadaig. Isa pang kapatid ang nanonood ng eksena na gulat, hindi makapaniwala na natatalo si Dallas ng ganoon. Dahil doon, isang berde at dilaw na enerhiya ang nagtulak sa maharlika paatras ng may napakalakas na puwersa. Desperado, sumigaw siya na isa siyang four-wing at hindi maaaring matalo ng isang tulad ni Aster. Ngunit hinarap siya ng bida na may malamig na tingin, walang pakialam sa kapangyarihan ng isa. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isa pang malakas na atake na sumugod patungo sa maharlikang may pulang buhok. Nagulat ang ibang mga maharlika at nagtaka kung mananalo ba talaga ang binata sa laban ng ganoon. Lahat ay gulat at nagkomento na mayroon pa palang mga halimaw na tulad niya sa pamilyang Elhim. May nakatutok na tingin, ipinagpatuloy ng binata ang kanyang atake nang hindi binibigyan ang isa ng pagkakataong huminga. Pinapanood ng Viscount ang eksena nang may pag-aalala sa tabi ng kanyang anak na babae at sinabing masama ang sitwasyon. May mukhang puno ng galit, sinusubukan ni Dallas na labanan ang napakalakas na kapangyarihan ng kanyang kalaban. Dahil doon, isang alaala ng Viscount na malubhang nasugatan ng kanyang kapatid ang dumaan sa isip ng binata. Ang lalaki ay tumatawa na parang baliw habang ang kanyang kamag-anak ay bumagsak na talunan, walang magawa. May mga matang nagniningning sa galit, naglabas ang bida ng mas malakas pang ginintuang aura. Desperado, sumigaw si Dallas na tumigil siya ngunit tila nawalan na ng kontrol ang galit ng binata. Nang makita ang eksena, sumigaw ang kanyang pamilya sa kahon ng kanyang pangalan, sinusubukang pigilan siya sa paglampas sa hangganan. Isang malaking pagsabog ng enerhiya ang nagpatalsik sa maharlikang may pulang buhok ng may malakas na puwersa. Ang duke ay nanonood lamang sa eksena na nakakrus ang mga braso na tila walang pakialam sa kanyang anak.
Pagkatapos ay itinigil ng bida ang kanyang atake, at itinusok ang kanyang espada sa lupa sa mismong harapan ng kanyang kalaban. Nakahiga sa lupa, takot na takot si Dallas at sinabihan siya ng binata na magsuot ng basahan sa susunod. May malamig at mapagmataas na tingin, tinawag siya ng binata na pinsan na ipinapakita ang lahat ng kanyang paghamak sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siya at tiningnan ang kanyang pamilya sa kahon na nanonood sa kanya ng may pagkamangha. Ipinahayag ng binata na hindi na siya ang walang pakpak na ash, ipinapakitang wala na ang kanyang dating kahinaan. May tiwalang iniisip niya na sa pagkatanto nito ay sa wakas ay nalinawan na ng husto ang kanyang isipan. Bigla, nagliwanag na mamula-mula ang mga mata ng binata habang nakakaramdam siya ng masamang presensya. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan at nakakita ng isang nakakatakot na figura na may madilim na pulang aura. Gulat na gulat ang bida nang matanto niya kung sino ang may-ari ng napakalakas at masamang kapangyarihang iyon. Tinitigan ng lalaki ang bata na may tingin ng purong kasamaan at paghamak sa kanyang mukha. Pinagpapawisan ng malamig, hindi makapaniwala ang binata na nakikita niya ang dati niyang ama sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala ang mga maharlika na tinalo ng bunsong anak ng Viscount ang ikatlong anak ng pamilya Maine, ngunit ang pagdating ng Lord ay naglagay sa lahat sa alanganin dahil hindi siya mananahimik sa kahihiyan. Naramdaman ng bida ang nakakatakot na presensya at humarap sa paparating na lalaki. Nakahiga sa lupa, tumawa ng masama si Dallas nang makitang dumating na sa wakas ang kanyang ama para iligtas siya. Pagkatapos ay nagkaharap ang binata at ang pinuno ng pamilyang Elhim, ang makapangyarihang si Lord Roderick. Tinitigan siya ng matandang lalaki ng may seryoso at galit na tingin, tila hindi natutuwa sa sitwasyon. May mukhang puno ng puot, naaalala ng binata ang pangalan ng nagtraidor sa kanya sa nakaraang buhay. Pagkatapos ay gumapang ang lalaking pula ang buhok patungo sa kanyang ama at desperadong hinawakan ang kanyang binti para humingi ng tulong. May luha sa kanyang mga mata, tinawag ni Dallas ang kanyang ama sa pag-asang ipagtatanggol siya nito mula sa bida. Pagkatapos ay itinuro niya ang binata at inakusahan itong bastardo na naglakas loob na hamunin ang pamilya. Pagkatapos ay nagmakaawa ang maharlika sa kanyang ama na gamitin ang kanyang kapangyarihan at ilagay ang binata sa kanyang lugar. Bigla, dinurog ng Lord ang kamay ng sarili niyang anak sa sahig ng may malupit at malamig na puwersa. Sumigaw si Dallas sa sakit at nagulat sa hindi inaasahang kilos ng kanyang ama na pinarusahan siya ng walang awa. Ang ibang mga maharlika ay nasindak sa eksena at hindi maintindihan ang kalupitan ng lalaki sa kanyang anak. Kahit ang kapatid ni Dallas ay natulala nang makitang dinudurog ang kamay ng lalaking pula ang buhok. Pagkatapos ay hiniya siya ng Lord at tinanong kung bakit siya umiiyak matapos kalagkarin ang pangalan ng pamilya sa putik. Nang makita ang eksena, sumigaw ang Viscount sa kanyang kapatid na itigil ang kalupitan at huwag saktan ang bata. Ngunit hindi niya ito pinansin at sinabi sa lalaking pula ang buhok na wala siyang karapatang humawak ng espada. Isang tensyonadong katahimikan ang bumalot sa bulwagan habang lahat ay nanonood sa eksena na gulat at hindi makapagsalita. Pagkatapos ay nagkaharap ang magkapatid na may tinging puno ng puot at handa na para sa isang direktang komprontasyon. Humakbang pasulong ang binatang may itim na buhok at itinutok ang kanyang espada sa Lord na kinukwestiyon ito. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang pinsan ay hindi pa humihingi ng tawad kay Ate Alphon tulad ng ipinangako. May mapanghamong tingin, hiniling ng binata sa kanyang tiyuhin na hintayin muna ang parusa hanggang matapos ang paghingi ng tawad. Hinamak siya ng matandang lalaki at tinanong kung sa tingin niya ay isa siyang Elmham dahil lang sa pagiging ulila, ngunit sumagot ang bata na siya ang anak ng Viscount at natutunan niya ang dangal ng isang kabalyero mula sa kanya. Tila walang pakialam ang Lord sa sagot at tumingin lang sa kanyang pamilya sa kahon. Pagkatapos ay inakusahan niya ang binata na sinisira ang reputasyon ng pangunahing pamilya sa kanyang asal. Pinagmamasdan ng duke ang eksena at naiintindihan na maseryoso ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Nagkomento ang isa pang maharlika na hindi ito mareresolba bilang isang simpleng away bata lamang. Isang binatang may mapusyaw na buhok ang ngumiti ng masama, tila nasisiyahan sa lahat ng kaguluhan. Pagkatapos ay naalala ng isa sa mga lalaki na ibinigay ng ama ng bata ang isang braso bilang kabayaran sa kanyang pagtataksil. Pagkatapos ay tinanong ng Lord ang binata kung ano ang handa niyang isakripisyo para sa kanyang kapangahasan. Nang may buong paggalang, naghanda ang binata na ibigay ang kanyang sagot nang walang anumang takot sa kanyang mga mata. Sinabi niya na hindi ito isang away bata kundi isang duelo para sagutin ang mga insulto gamit ang kanyang espada. Nagalit ang matandang lalaki nang marinig ang mapanghamong salita ng bata. Pagkatapos ay ginamit ng binata ang sariling salita ng Lord laban sa kanya at sinabing wala siyang isusuko. Nang makita ang eksena, labis na nag-alala si Alphen sa kanyang kapatid na humaharap sa kanilang tiyuhin nang hindi umaatras. Nakakatuwa ito para sa maharlikang may mapusyaw na buhok at nagkomento na 10 taong gulang pa lang ang bata. Kumurap-kurap sa galit ang mata ng Lord sa kapangahasan ng binatang nasa harap niya. Pagkatapos ay naintindihan niya ang sitwasyon at hinugot ang kanyang espada, handa para sa isang komprontasyon sa bata. Pagkatapos ay inutusan niya ang binata na kunin ang kanyang posisyon sa pakikipaglaban para sa duelo.
Nagulat ang bida dahil hindi niya inaasahan na hahamunin siya ng Lord. Bigla, sumugod ang matandang lalaki na may hindi kapani-paniwalang bilis patungo sa kanya. Ang atake ng Lord ay nagwasak sa sahig, lumikha ng isang malaking butas dahil sa impact. Pinanood ng kanyang kapatid ang eksena na takot at walang magawa para tumulong. Sa desperasyon, isinigaw ng Viscount ang pangalan ng kanyang kapatid para subukang pigilan ito. Dahil doon, lumundag ang umampong ama ng bata para harangin ang atake ng Lord. Nagsalubong ang dalawang espada ng may napakalakas na puwersa sa gitna ng bulwagan. Pagkatapos ay nagsimula ang magkapatid ng isang matindi at nag-aapoy na labanan. Pagkatapos ng sagupaan, tumakbo ang Viscount para tingnan kung ayos lang ang kanyang anak. Bigla, isang haligi ng yelo ang lumabas mula sa sahig na naghihiwalay sa dalawang panig. Nalilito ang matandang lalaki at hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Sugatan, hirap na bumangon ang bida ngunit nanatiling nakatayo. Sugatan ang kanyang mukha ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa purong determinasyon. Pinanood lang ng Lord ang eksena mula sa malayo na may tinging mapanghamak. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng pangunahing bulwagan. Nagmamadaling sinalo ng Viscount ang binata bago ito bumagsak sa sahig. Pagod na pagod, tinawag ng matandang lalaki ang kanyang pangalan, na mukhang labis na nag-aalala. May sugatang mukha, sinabi ng binata na pinrotektahan niya ang kanyang kapatid at ang pangako. Naantig, pinuri siya ng Viscount, sinabing napakagaling niya sa laban. Pagkatapos ay tumalikod si Roderick at umakyat sa hagdanan ng walang imik, kasunod ang kanyang anak. Sa itaas, nagkomento ang isa sa mga maharlika na gumawa ng napakaisip batang paraan ang duke para resolbahin ang sitwasyon. Sabi niya kung hahayaan niyang manalo ang bata, masisira ang reputasyon ng pamilya, kaya patas na kasunduan ito. Kahit nakaharap ang dakilang Lord, nanindigan ang binata at naging isang sumisikat na bituin doon. Inamin ng maharlika na hindi siya mapakali, sa takot na ang bahay Elmham ay mahati sa dalawa. Pagkatapos ay sinabi ng isang matandang lalaki na isang palaso ng kaguluhan ang papalapit kasama ang isang bagyo na maaaring hatiin ang mundo. Samantala, hawak ng Viscount ang sugatang bata at ang kapatid nito ay desperadong tumatakbo para tulungan siya sa bulwagan. Ilang panahon ang lumipas sa isang maaraw na araw, nakikita natin ang ilang lalaki na nagsasanay sa labas ng mansyon. Ang ilang kabalyero ay nanonood sa pagsasanay na may mga nagulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha na mukhang humanga. Dahil doon, nagsasanay ang bida gamit ang isang kahoy na espada at nagawang talunin ang kanyang kalaban ng walang kahirap-hirap. Isa sa mga kabalyerong nanonood ng laban ay nagulat sa galing ng binata at sinabing kahanga-hanga siya. Ang binatang may itim na buhok ay nananatiling nakatuon sa pagsasanay at tinawag siya ng lalaki na batang Master Astor. Nagkomento ang isa pang kabalyero na napakagaling niya at nakakatakot dahil 10 taong gulang pa lang siya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagsasabing dinurog ng binata ang ikatlong anak ni Lord Roderick. Sa panahon ng kaganapan, umiti ang kanyang kaibigan at sinabing ito ay isang nakakapreskong kwento dahil matagal na silang inaapi ng pangunahing pamilya. Habang nagsasanay, iniisip ng binata na sapat na niyang naipakita ang kanyang lakas at presensya sa pagtitipo ng sayaw ng espada. Naniniwala siyang papatahimikin nito ang mga boses na nangungutya sa bahay ng Viscount at tinatawag silang kahihiyan, ngunit alam ng binata na ang tunay niyang target ay ang pamilyang Elmham mismo at ang kanyang dating ama. Kaya naman gusto niyang subukan kung hanggang saan aabot ang kanyang kapangyarihan sa duelong iyon laban kay Dala sa bulwagan. Isang alaala ng laban sa Lord ang sumagi sa kanyang isipan habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang matinding pagsasanay. May determinadong tingin, alam ng bida na sa kasalukuyan niyang antas, hindi niya matatalo si Roderick. Iniisip niya na ang Windcrest ay isang sukat lamang ng natatagong kapangyarihang mahika at hindi pa niya magamit ang lahat ng 7. Alam ng bata na walang silbi ang ipanganak na may kapangyarihan kung hindi niya ito magagamit, tinatawag itong nasayang na potensyal. Sa isang mabilis na kilos, ipinagpatuloy ng binata ang kanyang pagsasanay at sumugod sa kanyang kalaban gamit ang espada. Nagningning ang kanyang mga mata ng matinding ginto habang lubos siyang nakatuon sa laban sa kabalyero. Sa isang tumpak na atake, sinira ng bida ang espada ng lalaki at sumigaw kung sino ang susunod. Lahat ng ibang kabalyero ay nasa lupa na, lubusang natalo ng binata. Bigla, isang boses ang nagtanong kung may ginagawa na naman siyang kalokohan habang pinapanood ang eksena mula sa malayo. Pagkatapos ay lumitaw ang kanyang kapatid na si Alphen at sinabing wala siyang limitasyon, ngunit tinatawag siya ng kanilang ama. Sumang-ayon ang binata at nagsimulang maglakad patungo sa kanya, nilalampasan ang mga bagsak na kabalyero sa lupa. Doon, napansin ng binata ang suot ng dalaga at tila labis na nagulat sa kanyang pinili. Pagkatapos ay lumingon ang dalaga sa kanya at tinanong kung ano ang problema na may mausisang ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkomento siya na bihira itong makita at tinanong kung hindi ba niya kinasusuklaman ang pagsusuot ng ganoong uri ng damit noon. Ngunit sumagot ang dalaga na kailangan ng balanse ang lahat at siya ang nagbigay inspirasyon sa kanya na huwag manatili sa dati niyang kalagayan.
Medyo nalito ang bida sa sagot ng kanyang kapatid at hindi naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Habang nakangiti, kinuha niya ang espada pang ensayo nito at sinabing kapag nakabalik na siya, maglalaan ito ng maraming oras kasama siya. Napangiti ang binata sa kilos ng dalaga, tila masaya sa determinasyon ng kanyang ate. Pagkatapos ay nagbiro siya at hiniling na dahan-dahan lang sa kanya sa susunod nilang pagsasanay. Makalipas ang ilang sandali, kumatok ang bata sa pinto ng opisina ng kanyang amang ampon para tumugon sa tawag. Nagpaalam siyang pumasok at nadatnan niya ang Viscount na nakaupo sa kanyang mesa na napakaseryoso. Tinanong ng binata kung ano ang kailangan ng lalaki at sinabihan lang siya na maupo para mag-usap. Habang nakaupo sa sofa, hinintay ng bida ang sasabihin ng kanyang ama na may kalmadong ekspresyon sa mukha. Nagsimula ang matandang lalaki sa pagsasabing 10 taon na ang lumipas mula nang tanggapin nila siya sa pamilya. Nagpatuloy siya at sinabing naisip niyang hintayin na medyo lumaki pa ang bata para dito. Pagkatapos, inilagay ng Viscount ang isang singsing sa mesa at gulat na nagtanong ang bata kung ano yon. Ibinunyag ng lalaki na ang singsing ay patunay ng susunod na pinuno ng bahay ng Viscount. Seryosong sinabi niya na gusto niyang si Aster ang pumalit sa kanya na nagpaningning sa mga mata ng binata. Ipinaliwanag ng Viscount na nasa napakadelikadong posisyon ang kanilang pamilya at alam na ito ng binata. Nagpatuloy siya sa pagsasabing kahit sila ay sangay ng pamilya Elman, mayroon silang sariling teritoryo na dapat protektahan. Seryosong sinabi ng lalaki na hindi nila maaaring iwanang bakante ang pwesto ng susunod na pinuno magpakailanman. Tinanong ng binata kung sang-ayon ang kanyang mga kapatid sa biglaang desisyon ng kanilang ama. Sumagot ang matandang lalaki na sasabihin niya sa lahat sa Knight Academy kung saan niya makikita ang kanyang mga kapatid na babae. Naalala ng binata ang kanyang ibang mga kapatid, sina Malfa at Kudo, at nagtanong kung malalaman din nila ang balita. Sa kanyang isipan, napangiti ang bata at sinabing hindi sila matutuwa rito, lalo na si Kudo. Ipinaliwanag ng amang ampon na ayaw sa kanya nito dahil lang ipinanganak siyang lalaki na may 7 pakpak. Dahil doon, tumayo ang bida at tinanggihan ang alok na maging susunod na pinuno ng pamilya. Sinasabi niyang hindi niya makontrol ang kanyang mahika at halos masaktan ang sarili niyang kapatid dahil sa pagiging immature. Sinabi ng binatang may itim na buhok na walang makakakumbinsi sa isang galit na kapatid at hindi pa siya handa. Pinagmasdan lang ng matandang lalaki ang kilos ng kanyang anak na may kalmado at nag-iisip na ekspresyon sa mukha. Pagkatapos ay nagkomento siya na palaging pinagdududahan siya ng binata kung isa lang ba itong ordinaryong bata. Habang nakangiti, sinabi ng Viscount na inisip niya ang singsing bilang gantimpala para sa pagtitipon at nagbukas ng isang kahon. Ngunit nagpatuloy siya at sinabing tila mas gugustuhin ng bata kung ano ang nasa loob ng kahon na yon. Nanlaki ang mga mata ng bata sa gulat nang makita ang laman ng kahon at nagtaka kung ano yon. Ibinunyag ng matandang lalaki na yon ang mahiwagang espadang si Graham, isang yaman ng kanyang pamilya. Ito ang lumalamong mahiwagang talim, ang tanging sandata na kayang kontrolin ang kapangyarihan ng 7 pakpak. Dinala ng Viscount ang binata sa isang gubat at sinabing dapat ay sapat na ang lugar na ito para sa kanyang binabala. Nagtanong ang binata kung bakit hindi sila pumunta sa bulwagan ng pagsasanay at sinabi ng matanda na ito ay bilang pag-ingat. Pagkatapos ay naalala niya na ang kanyang ampon ay may ugaling manira ng mga bagay sa tuwing nagsasanay. Ipinaliwanag ng lalaki na ang espadang si Graham ay isang sikat na talim na ipinapasa lamang sa panganay na anak ng pamilya na may matinding kislap. Tila na-activate ang espada sa mga kamay ng matandang lalaki na may napakalakas na kapangyarihan. Lubos na nagulat ang bida nang makita ang eksena at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Napansin ng bata na walang talim ang sandata at nagtaka kung espada ba talaga ito, ngunit nilagyan ito ng kanyang amang ampon ng mahiwagang kapangyarihan at isang talim ng pulang enerhiya ang lumabas mula sa puluhan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang sandata ay isang talim ng potensyal na kinukumpleto ng kapangyarihan ng may hawak nito. Dahil doon, isang malakas na atake ng pulang enerhiya ang sumugod pasulong na sinisira ang lahat ng madaanan nito sa gubat. Napakalakas ng atake na lumikha ito ng ipo-ipo ng hangin at alikabok na nagpapakita ng napakalawak na kapangyarihan ng mahiwagang espada. Nagbabala ang lalaki na kung mahina ang kapangyarihan, maaaring ubusin ng talim ang gumagamit nito at mayroon itong kasaysayan. Seryoso siyang tumingin, pagkatapos ay inalok ang espada sa binata at tinanong kung gusto niya itong subukang gamitin. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ng binata ang puluhan ng espada gamit ang 2 kamay, handa nang subukan ang sarili niyang kapangyarihan. Binalot siya ng isang gintong aura habang kinokonsentra niya ang kanyang mana sa sandata para lumikha ng sarili niyang talim. Pagkatapos ay sumabog ang gintong enerhiya ng may napakalaking puwersa at tila nahihirapan ang bata na kontrolin ito. Napagtanto niya na ang kanyang mana ay dumadaloy sa espada ng kusa ng walang utos mula sa kanya. Bigla, isang malaking sinag ng liwanag ang tumama sa kalangitan at napansin ng isa sa mga kabalyero sa bakuran ng kislap. Nagtanong ang isa sa kanila kung may nahulog na kometa, ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na kabaligtaran iyon at may lumipad patungo sa kalangitan.
Pinanood din ng kanyang kapatid na babae ang eksena at tinanong ng isa sa mga lalaki ang isa pa kung ano ang ibig sabihin nito. Tumingin ang kanyang kapatid na babae sa kalangitan at sinabing siguradong gawa iyon ng bida. Dahil doon, hawak ng binata ang espada habang nakangiti at sinabing ito ay pambihira, ngunit itinama siya ng kanyang amang ampon na hindi ang espada ang pambihira. Pagkatapos ay itinuro niya ang kalangitan at sinabing ang kapangyarihan ng bata ang kahanga-hanga. Ipinaliwanag ng lalaki na wala pang sinuman sa buong angkan na nagkaroon ng sagisag ng 7 pakpak. Naniniwala siya na kapag natutunan na ng binata na kontrolin ang kanyang kapangyarihan, malalampasan niya kahit si Lord Roderick. Dahil doon, naisip ng Viscount na ang kanyang ampon ay magiging mas malakas kaysa sa kanilang dalawa ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nagbabala siya na ang ganoong kalaking kapangyarihan ay palaging nagdudulot ng maraming alitan. Nagpatuloy ang lalaki at sinabing kung malaman nila na ang bata ay may 7 pakpak, magiging problema ito. Ipinaliwanag niya na lahat ay may inggit o magkikimkim ng sama ng loob sa binata. Nagbabala siya na pagsasamantalahan siya ng ilan at susubukan siyang alisin ng iba dahil isa siyang banta. Upang hindi pagsisihan ng binata ang pagiging mahina, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay sa kanya. Seryoso siyang tumingin at hiniling sa binata na magpalakas habang maaari pa siyang magsanay. Nakipagkamay ang bida at nanumpa na hindi na siya mamumuhay ng kaawa-awa. May determinasyon, pinasalamatan niya ang kanyang ama at nangakong makokontrol ang 7 pakpak at ang espada. Lumipas ang 3 araw at buong pusong tinanggap ng pamilya ng Viscount ang isang taong umuwi. Pagkatapos ay dumating ang 2 dalaga at ang may pulang buhok ay dramatikong inanunsyo ang kanyang pagbabalik. Sa isang eksaheradong pose, tila tuwang-tuwa ang dalaga na sa wakas ay nakabalik na. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang mga braso at humingi ng yakap mula sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit tumakbo ang mga babae para yakapin ang babaeng may puting buhok na tinatawag siyang Ate Malfa. Naiwan ang dalagang may pulang buhok na nakabukas ang mga braso at nagtanong kung bakit walang yumayakap sa kanya. Nagreklamo ang isa sa mga bata na palaging ginugulo ng kanilang ate ang kanilang buhok nang walang ingat. Nahihiya, itinanggi ng dalaga ang lahat at sinabing hindi niya kailanman gagawin ang ganoong bagay sa kanyang mga kapatid. Bigla, lumingon siya at nakita si Alfin na nakatayo malapit sa hagdanan na pinapanood ang eksena. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Kudo at binigyan ang isa pang babae ng napakahigpit na yakap. Nagreklamo ang babaeng may rosas na buhok habang niyayakap siya ng kanyang kapatid ng napakahigpit at hindi bumibitaw. Nang makita ang eksena, tinanong ng dalagang may puting buhok ang kanyang ama kung nasaan si Kuya Astor. Sinimulan ng Viscount na sagutin ang tanong ng kanyang anak na may kalmadong ngiti. Seryosong tumingin si Kudo nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid na ampon. Samantala, nagsasanay ang binata at nagpakawala ng isang pagsabog ng pulang enerhiya sa gubat. Pagkatapos ay iniwasan ng bida ang sarili niyang kapangyarihan na tila wala sa kontrol. Humihingal at pinagpapawisan ng malamig na pagtanto niyang hindi pa rin niya makabisado ang mahiwagang espada. Iniisip niyang kaya niyang likhain ang talim, ngunit nasa hangganan na siya sa pagpapanatili lang nitong matatag. Sa gitna ng pagkawasak, nagtataka ang binata kung ano ang dapat niyang gawin para maging tulad ng kanyang ama. Bigla, isang boses ang nagsabing nilampasan niya ang kanyang sarili at lumitaw si Kudo na naglalakad palapit sa kanya. Nagtanong ang binata kung nakabalik na ba siya at nagreklamo ang dalaga na hindi man lang siya pumunta para salubungin siya sa pag-uwi. May mapanuksong ngiti, tinawag siyang manhid ng dalaga dahil sa hindi pagpunta para salubungin siya. Pagkatapos ay inakusahan niya ito na iniisip na espesyal siya at sinabing narinig niya ang tungkol sa pagtitipon ng espada. Ngunit sumagot ang binata na ganoon din sa kanya at sa kanyang mga misyon bilang isang Knight Apprentice. Tinapos niya sa pagsasabing siya lang ang tanging nakatanggap ng Honorary Knight Medal ng taon. Sinabi ng dalagang may pulang buhok na kung hindi man lang niya makamit iyon, hindi niya kailanman mapapalitan ang kanyang ama. Pagkatapos ay tinanong niya kung tinanggihan ba nito ang alok na maging kahalili dahil sa kanya. Naisip ng binata na nagdulot ng gulo ang kanyang ama at sinabing hindi iyon ang kanyang intensyon. Ipinaliwanag lang niya na hindi pa niya nararamdamang karapat-dapat siyang gampanan ang ganoong responsibilidad. Lumingon ang dalaga at nagsimulang maglakad palayo habang nagsasalita tungkol sa kanyang ama at kapatid. Inaakusahan niya ito ng pagiging masama dahil alam nito kung ano ang kanyang pangarap, ngunit ganoon pa rin ang inaakto. Lubos na nalilito ang binatang may itim na buhok sa reaksyon ng kanyang kapatid. Bigla, umatake ang dalaga gamit ang kanyang espada at nagpakawala ng isang hiwa ng enerhiya sa kanyang direksyon. Humawi sa hangin ang atake at sumugod pasulong, sinisira ang isang puno sa dinadaanan nito. Nagulat ang binata at bahagyang nakaiwas habang sumasabog ang katawan ng puno. Galit siyang nagtanong kung bakit bigla siyang inatake ng walang babala. Sumagot lang ang babaeng may pulang buhok na dahil matagal na, susubukan niya ang kanyang kakayahan. May kumpiyansang ngiti, nagbabala ang babae na sa susunod ay ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Sinubukan ang bida ng mga tuwiran na hindi pa buo ang kanyang espada, ngunit tinanong siya kung ganoon din ang idadahilan niya sa isang kalaban sa larangan ng digmaan.
Nagulat ang binatilyong may itim na buhok sa tanong at nag-isip tungkol sa kalaban. Sabi niya, dapat laging handa ang isang kabalyero at kung mag-atubili siya, dudurugin niya ito. Sumugod muli ang babae at inisip ng binatilyo na siguro'y nagbibiro lang ito. Iniisip niya na nasa sukdulan na siya sa pagkontrol pa lang sa kanyang hindi matatag na kapangyarihang mahika. Pero naiintindihan niyang wala siyang pagpipilian at inilabas ang kanyang enerhiya ngayong seryoso ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay nagbanggaan ang mga espada ng magkapatid at nawala ng pag-asa ang lalaki, iniisip na talagang ibabagsak siya nito.